kinukulong mo ang iyong sarili dahil sa opinion ng ibang tao or mga judgment nila. Or kung ano pa man yan, na iniisipan mo lang. Technically, iniisip mo lang talaga yan na may sasabihin yung ibang tao. Pero sa totoo, wala naman talaga silang pake. So, i-discuss talaga natin yan. Huwag mong gawing bilangguan ang opinion ng ibang tao. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming taong hindi umaabot sa potensyal nila ay hindi kakulangan sa talento, pera, oportunidad o edukasyon. Kadalasan ay pumipigil sa kanila ay ang takot sa iisipin ng ibang tao. Totoo yan kasi nga parang gawa-gawa mo yan sa isip mo na may pakialam talaga sila. Sure, may ibang tao talaga na magja-judge sa'yo, pero wala naman talaga silang pakialam sa'yo talaga Kahit mag-judge sila or hindi is wala talaga silang pakialam sa'yo. Dahil babalik din sila uli sa utak nila. So, survive. So, wala talaga silang pakialam sa'yo. Bago ka magsimula ng negosyo, may iniisip ka ng sasabihin ng iba. Bago ka gumawa ng content, iniisip mo na kung sino ang tatawa. Bago ka magsulat ng libro, iniisip mo na kung may maghuhusga. Bago ka magbago ng buhay, iniisip mo na kung may kokontra. Pero isipin mo ito, bakit mo ginagawa sentro ng buhay mo ang opinyon ng mga taong hindi naman mabubuhay para sa'yo? Hindi naman sila yung may control sa katawan mo, di ba? Tsaka hindi naman sila yung namimili para sa'yo. Tsaka magkaiba kayo ng katawan, obviously. So, hindi sila yung namumuhay para sa'yo. So, technically, bakit mo pa iisipin or bibigyan ng atensyon yung mga sasabihin nila or yung mga judgment nila? Kasi yan talaga yung naglilimit talaga sa mga majority talaga ng mga tao. Kaya hindi nila nagagawa yung mga gusto nila kasi nga takot sila i-shame, i-judge, i-criticize or ano. Dapat ngayon pa lang masanay ka na gawin talaga yung gusto mo kasi nga wala talagang pakialam yung mga tao. Self lang talaga kasama mo hanggang kaduluduluhan. Tsaka yung judgment nila, kesyo pabor man yan sa'yo or hindi, final na yan, nakakategory ka na sa utak nila. Kaya nga shinare ko yung first impression last Actually, pabor pa nga yan sa'yo Pag nalaman mo na hindi ka gusto ng tao, i-cut mo na agad, ganun kabilis. Totoo yan, promise. Ilang beses ko na naranasan yan. Sana nga natuklasan ko na yan dati pa Which is maswerte kayo, shinare ko sa inyo yung first impression last. Dahil nalaman mo yan, mabilis ka na magka-cut ng tao. Kasi hindi na nagbabago yung category nila Parang yung parents mo, kumari, ano ba yung category sa'yo ng parents mo? Simula nung ano. Kasi ako hanggang ngayon, ganun pa rin talaga category ng nanay ko Diba? Hindi na nagbabago yan, promise na patunayan ko na talaga yan. Kasi internal nga yung pagbabago So ito, hindi nila dinadala mga problema mo. Kapag nagkamali ka, ikaw ang sasalo. Yun, diba? Tapos sabay pagka ang marami kasi mga tao gusto lang talaga may masisi, 'di ba? Sinunod ko kasi siya Kaya tas maninisi ka kung pumalpak ka sa buhay dahil sinunod mo. Well, walang nagfo-force sa'yo or namimilit. Sa'yo pa rin talaga yung desisyon, 'di ba? Usually ng mga ganyan, yung mga pakilamero ng buhay is gusto lang talaga nila kontrolin ka or gawin kang uto-uto. Now, pagka hindi mo sila sinunod, dun mo malalaman ang totoong ugali nila kung talagang down talaga yan sa'yo o hindi. Kapag nabigo ka, ikaw ang masasaktan, di ba? Usually, yung mga tao, hindi nila nare-reach potential nila dahil sa fear of judgment tsaka criticism. Kapag nagutom ka, ikaw ang maghahanap ng paraan. Kapag tumanda ka, ikaw ang haharap sa mga pagsisisi mo, hindi sila. Kaya bakit ang desisyon mo ay nakabase sa opinion nila? Napakaraming taong isinuko ang mga pangarap nila para lamang makakuha ng approval mula sa ibang tao. Ngunit kahit makuha mo ang approval nila, wala namang itong garantiya na magiging masaya. Marami rin tao mga takot din sa rejection kaya hindi nagtatry.
Actually, finorce ko rin yun eh. Challenge ko rin sarili ko. Nag-approach talaga ako ng maraming babae. As in more than 100. Talagang challenge ko. As in, yung mga ibang lalaki, kasi dati nag-share din ako ng info about sa mga numbers game, yung mga ganyan, dating tips. So, challenge ko talaga sarili ko, di ba? Para matuklasan ko kung ano, sinanay mo, yun yung sinashare ko sa inyo na desensitization, gawin mo yung kinakatakot mo para ma-realize mo, ay, parang yun lang pala siya. So, pagka marami ka ng rejection o mga pinagdaanan na ano, na ganyan is parang, hindi naman sa manhid ka na or naapektuhan ka, is natututo ka na wala palang epekto yan sa'yo dahil yung value mo hindi nakadepende sa rejection nila. Ang tawag dyan is, hindi lang kayo compatible. Parang yung trabaho, di ba? Actually, redirection talaga yan. Kuwari, na-reject ka ng trabaho na ina-applyan mo. Or, yung hindi ka sinusuporta ng mga tao. Ibig sabihin, okay na yun, di ba? At least nalaman mo na agad-agad, di ba? Mag-thank you ka. Kuwari, content creator ka, walang sumusuporta sa'yo. Well, mag-focus ka na sa sarili mo, di ba? Kasi hindi mo mapiplease talaga yung tao kasi namimili talaga yan ng susuportahan nila. Yung tingin nila na nakikitaan nila ng value. So, dapat maging open-minded ka na hayaan mo sila maging malaya sa desisyon nila, di ba? Actually, nakakatulong yun pag ganun yung mindset mo. Kaya nga sinasabi ko, mahalin mo yung sarili mo eh. Yung good side at bad side mo. Kasi mawawala talaga yung security mo niyan. Kuwari, i-reject ka ng mga tao, kaibigan mo, or sino pa man yan, or trabaho. Magpapasalamat ka kasi nalaman mo na agad, di ba? Kaysa naman sa hindi ka i-reject. Ano gusto mo? Hindi ka i-reject pero paglaruan ka or i-reject ka kagad? 'Di ba? Mas maganda na yung alam mo na yung sagot, 'di ba? Pero maging wise ka kasi may mga ibang tao. Kaya proponent ako ng direct game. Ibig sabihin, direkta mo sasabihin yung pakay mo sa tao para malaman mo. Ganun ginagawa ko eh. Hindi na ako nagpapaligoy-ligoy. Direct ako talaga sinasabi yung gusto kong or yung pakay ko para malaman ko kung down talaga tong tao na to or hindi. Ang masakit na katotohanan, ang totoo, karamihan ng tao hindi kagaanong iniisip. Actually, wala talaga silang pakialam. Kahit yung mga syota nyo, tingnan mo yan ngayon. Yung husband mo, your wife mo, wala talagang pakialam yan ngayon. Sarili lang din nila iniintindi. Kaya naman nabubuhay ang relasyon nyo dahil sa self-interest. May mga napapakinabangan pa rin kayo. Kasi kung pabigat talaga isa sa inyo, malamang magsasawa yan, iiwan ka rin, di ba? O iiwan mo siya, di ba? Abala sila sa sarili nilang buhay, yun, walang 24/7 talaga na tutulong sa'yo or susuporta sa'yo, ikaw lang talaga. Ganun ka rin naman, di ba? Abala sila sa sarili nilang problema, abala sila sa sarili nilang insecurities. Minsan iniisip natin na lahat ng tao ay nakatingin sa atin pero sa realidad karamihan ay nakatingin sa sarili nila. Actually totoo yan. Sarili lang naman talaga nila ang tinitingnan nila eh. Projection lang talaga yan. Kasi nga yung judgment nila wala talagang kinalaman sa'yo. Projection lang nila yan. Ibig sabihin yung insecurities nila or gusto nila sa sarili nila pinoproject. So parang lang talaga yan salamin. Ang tawag dito ay spotlight effect. Pakiramdaman mo lahat napapansin ang bawat galaw mo pero hindi naman talaga. Ikaw lang ang nagbibigay ng sobrang halaga sa opinion nila. Kasi pagka ganito, nasanay ka kasi ng na maging palaasa. 'Di ba? Isa rin 'to sa mga parang sa pagiging palaasa. Umaasa ka sa mga judgment ng tao or yung mga papabor lang sa'yo, di ba? Hindi ka nasanay na, sa isang relasyon, may rejection din pala. So, usually ng mga tao, hindi nila tinitake side yung rejection, di ba? Hindi nila alam na yung rejection is makakatulong din, di ba? Kaya nga sinasabi, mahalin mo yung good side at bad side mo para matanggap mo rin yan sa ibang tao. Take note para matanggap mo rin yan sa ibang tao. Kasi kung ayaw ka or gusto ka is okay lang, wala naman talagang kinalaman sa iyo yan. Hindi mo makokontrol ang iniisip nila. Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin ang tao
Kapag mahirap ka, may sasabihin sila. Kapag yumaman ka, may sasabihin sila. Kapag tahimik ka, may sasabihin sila. Kapag madaldal ka, may sasabihin sila. Kapag sumubok ka, may sasabihin sila. Kapag hindi ka sumubok, may sasabihin pa rin sila. Kung ganun din lang, bakit hindi mo na lang gawin ang gusto mong gawin? 'Di ba? 'Di ba? Gawin mo na lang talaga yung gusto mong gawin kasi regardless ano mong gawin mo diyan is meron talagang judgment yung mga tao na 'yan. 'Di ba? Kasi yun yung idea nila about sa'yo, projection. Walang paraan para mapasaya ang lahat. At ang taong sinusubukan mapasaya ang lahat ay kadalasan nawawala ang sarili niya. Yun nga, yun yung point of view. Sinanay kasi tayo maging people pleaser eh. Actually, yan yung structure ng lipunan eh. Kaya nga may eskwelahan, tapos yung parents mo, di ba? Turuan ka ng tama at mali, mga ganyan. Wala namang masama doon, pero minsan nagiging rigid, as in yung mga hindi open-minded na tao, as in yun lang talaga, fix lang. Kaya nga, di ba yung sa quantum manifestation, reality ay hindi fix. Ibig sabihin, pwede mong baguhin talaga yung buhay mo kapag nagdesisyon ka ngayon agad. Mababago mo yung buhay mo. Ang totoong presyo ng people pleasing, ang people pleasing ay hindi kabaitan, madalas ito ay takot. Takot ma-reject ko, yung sinabi ko kanina, di ba? Takot mapahiya, takot mapintasan, takot mawalan ng approval. Actually, pag na-handle mo tong rejection na to, wala makakasakit sa'yo, promise. Walang makakasakit sa'yo. Unti-unti mong binebetray ang sarili mo para lang tanggapin ka ng ibang tao. Sinasabi mong oo kahit gusto mong tumanggi. Ito nga yun, dito magkakasubukan talaga yung mga kasama mo eh, pag hindi ka eh. Doon mo malalaman kung totoo bang ano yan, nasa panig mo ba yan o sumusuporta yan, di ba? Kasi pag yes, madali lang makisama kasi panay yes. Paano kung nag-no ka? Patay, doon na magkakaalaman, di ba? Kung nire-respeto niya pa rin desisyon mo, di yun ang ano, di ba? Nire-reflect niya yung relasyon mo sa sarili mo. Di magpapatuloy ang relasyon, kung hindi, ayaw, di cut na, di ba? Sinasabi mo, oo, kahit gusto mong tumanggi, pinipili mong manahimik kahit alam mong may gusto kang sabihin. Kaya nga ang the best talaga, direct game eh. Tinuturo ko rin yan dati para alam mo na yung sagot. Hindi ka naman magiging bastos. Actually, yan din yung natutunan ko sa mga sa western country kasi nga nag-ibang bansa ako, di ba? Tatanungin ka talaga na yes or no, yes, no. Yun lang talaga, walang in between. Pagka in between yung sinagot mo, alam mo na, ibig sabihin no. Ang maririnig mo lang dapat, yes or no. Pag in between sinabi, take it as no. Diba? Tsaka i-cut mo na yung tao na yun dahil totoo yung first impression last. Actually, magiging malaya ka niyan dyan sa information na yan. Napakamabigat talaga na info yan, first impression last. Kasi first, kita pa lang na tao na judge ka na talaga niya sa utak. Yun na masaklap, tsaka hindi mo mababago. Kahit pa yumaman ka, kuwari, mababa yung tingin niya sa'yo nung nasa baba ka pa. Kahit na yumaman ka, hindi naaangat talaga yun. Pero na lang kung nagbago siya, yung taong nagja-judge na yun, kung naging open-minded siya, nagkaroon siya ng awakening. Iniiwasan mong sumubok dahil baka pagtawanan ka. At habang ginagawa mo ito, nawawala ang respeto mo sa sarili. Kaya nga sinabi ko yung first impression last eh. Kasi nga, sa totoo, nakakababa talaga ng self-esteem yung mga taong hindi sumusuporta sa'yo. Tapos yung hindi ka gusto. Kasi mawawala ka talaga sa sarili niyan. Magpi-please ka or kung ano, ibababa mo yung value mo. Mawawala ka ng self-respect, di ba? Alam mo yung kalooban mo, gusto ng kalooban mo, no. Pero dahil ganun yung treatment sa'yo, ayaw ka, ikaw yung naghahabol, lagi ka lang nagsasabi ng yes. Kaya nga pala tandaan, kauna-unahang red flag na lumabas sa tao, ikat mo na talaga eh. Hindi na talaga nagbabago yan, promise. Sinasabi pa nila, give him or her second chance. No second chance. Alam ko hindi ka magbabago. Ano lang yan, pakitang tao lang, pero naka-judge ka na talaga sa utak niya. Yung sarili mong opinion mo,
ang dapat mas mabigat kung gusto mong magkaroon ng matibay na self-confidence. Yes, ang confidence kasi manggagaling yan sa sa pagmamahal ng good side at bad side mo. Ibig sabihin, komportable ka na sa sarili mo. Kahit sabihan ka nila ng papabor sa'yo or hindi. Kasi nga, alam mo na, kilala mo yung sarili mo. Kuwari, sinabihan ka nila na, pogi ka. Kesyo pumabor siya, kilala mo naman sarili mo eh. Wala namang kinalaman. So, wala siyang ego na biglang lalaki ulo mo, sinabihan kang pogi. Or, criticize ka. Ang pangit naman ng forma mo. Ay, tamad-tamad mo. Kilala mo naman sarili mo, di ba? So, hindi ka maapektuhan sa mga criticism tsaka judgment ng ibang tao. So, pagka ganyan, magiging confident ka talaga. Kasi nga, wala kang pakialam dahil ang focus mo ay self. Kapag ang focus mo ay self, yung confidence mo ay galing sa self. Ibig sabihin, internal. Kailangan mas mahalaga ang tingin mo sa sarili kaysa sa tingin ng ibang tao sa iyo. Kaya nga, di ba, shinare ko nung isang araw ata yung taasan mo yung value na tingin mo sa sarili mo. Sinadya ko to para magkaka-connect. Pansinin mo yung video ko, di ba? Yung mga sunod-sunod na podcast kasi everyday ako gumagawa eh. So parang magkaka-connectado siya lahat. Actually, lahat naman talaga konektado eh. Hindi ibig sabihin nito na magiging mayabang ka. Ibig sabihin lamang nito ay hindi ko hahayaang kontrolin ng opinion ng ibang tao ang direksyon ng buhay ko. Kapag alam mo ang values mo, standards mo at mission mo, mas madali mong baliwalain ang ingay ng mundo. Kasi pagka minahal mo na yung sarili mo talaga, nag-self-focus ka, is uncontrollable ka na talaga niyan. Hindi makakapasok yung mga tao na hindi mo nakikitaan ng reflection mo. Diba? Hindi makakapasok yun sa buhay mo. Yung hindi mo nakikitaan ng reflection. Actually tayo, diba? Yung, kaya naman may ganito yung may nagfa-follow sa mga specific niche. Kuwari, ito yung channel ko. Parang ganito lang yung topic ko. Puro ganito. Umiikot about self-development, manifestation, about life, tsaka survival, yung mga ganyan. So, syempre kayo, makaka-relate kayo, yung may trip lang din. So, parang ganun yun, reflection lang talaga. Yung iba, bahala sila, di ba, kung anong topic nila dyan sa channel nila. Merong iba, sumasayaw-sayaw, di ba? Doon sila magpa-follow kung yung trip nila, di ba? Or, yung iba naman, yung affiliate lang, puro affiliate. So, dun lang sila, di ba? Lahat ng matagumpay na tao ay pinagdudahan noon. Ang bawat taong may ginagawang kakaiba ay nakaranas ng pagdududa. May tumawa, may nanghusga, may nagsabing imposible, pero nagpatuloy sila. Kasi ito talaga ang biggest reality hit slap eh. Bawat tao talaga is may kani-kanilang reality yan base sa kanilang mindset. So, lahat ng yan ay projection lang talaga nila base sa mindset nila, yung mga pinapaniwalaan nila at belief nila about sa sarili nila or yung tingin nila sa sarili nila, di ba? Kaya nga pag nalaman mo na to, yung ganito, parang mas maganda mag-focus na lang talaga sa sarili, di ba? Actually, dapat ka talagang mag-focus, di ba? Kasi nga, wala naman talaga silang kinalaman sa iyo. Tsaka di mo naman talaga sila nandyan na 24/7 na tutulong sa iyo eh. Kung hihintayin mong sang-ayunan ka muna ng lahat bago ka kumilos, malamang hindi ka makakakilos habang buhay. Dahil laging may isang tao na hindi maniniwala sa iyo. Actually, mas maraming hindi maniniwala sa iyo. Ito ganito. Meron ako isang channel sa Facebook. So, majority ng mga ko doon, mga katrabaho ko dati. So, kung sino yung mga katrabaho mo, hindi ka susuportahan. Tsaka yung mga kakilala mo, napatunayan ko yan eh. Kung sino pa yung mga strangers, sila talaga. Kasi nga, dahil sa first impression last, di ba? So, may category na talaga sila sa utak nila.
So, yan ang biggest, talaga eh. Iba-iba talaga yung realidad ng tao base sa mindset nila at saka sa category nila sa'yo. At sa sarili rin nila, di ba? Ang tunay na tanong, ang tanong ay hindi, ano kaya ang sasabihin nila? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang mangyayari sa buhay ko kapag hindi ko ginawa ang gusto kong gawin dahil natakot ako sa sasabihin nila? Oo, talaga to, yung wasted potentials tsaka regrets. Grabe talaga to kasi kakainin ka nito talaga ng buhay. Kasi biruin mo, kuwari matanda ka na, nasa deathbed ka, hindi mo ginawa yung gusto mo nung kabataan mo. So magkakaroon ka ng regrets talaga niyan tsaka panghihinayang, di ba? Although, baliwala naman din talaga yung mga yan, sa totoo lang, kasi i-defeat siya ng death eh. Pero, yun nga, hindi mo maiiwasan eh. Kasi nga, dahil sa psychology talaga ng human being na naglulong ng self-importance tsaka yung parang, yung, anong tawag nila? Yung validation, parang ganon, di ba? Tsaka yung parang bucket list na mga gusto nila ma-experience bago sila mawala. Kaya nga shinare ko rin yun eh. Gusto nyo panoorin nyo yun, yung video na yun. Wasted Potentials at Regrets. Napaka-heavy talaga ng podcast na yun. Sa 30 minutes na na video, nasabi ko na lahat talaga ng masasabi ko, tsaka tatagos talaga sa kalooban mo yung video na yun. Ang mas mahalagang tanong ay, anong mangyayari sa buhay ko kapag hindi okay, nasabi ko na yan. Iyan ang tanong na dapat mong katakutan, hindi ang opinion nila, kundi ang posibilidad na dumating ang panahon na puno ka ng pagsisisi dahil hinayaan mong kontrolin ng ibang tao ang direksyon ng buhay mo. Tandaan ito, pagkalipas ng 5 taon, karamihan ng mga taong pinoproblema mong husga ngayon ay maaaring wala nang pakialam sa ginawa mo. Actually, hindi mo na rin kasama. Kuwari, high school ka, graduate ka ng college, nagtrabaho ka. Dahil nga magkakaroon niya ng pamilya, which is majority, nasa program ng Matrix, di ba? Kakaroon niya ng pamilya at anak. Kakaiba na yung priority niyan, di ba? May sarili na yung buhay. Or yung iba nag-abroad, di ba? Yung iba nagsimatayan na, di ba? Yan din yun, di mo masasabi na bata pa. Kasi, biruin mo, meron din ako mga college na kaklase dati. Kasi namatay sila ng 28, meron pa nga 33 ata, babae. So nakakagulat, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, nasa even playing field tayo. Wala talaga assurance, kaya illusion niyang bata ka or matanda ka. Eh, yung napunta ako sa western countries, yung mga westerner, yung mga Caucasian, ang buhay nila yung maabot ng 90. So ako, kuwari, 40 ako ngayon. Nagkaroon ako ng girlfriend dyan na 25 years old or 23. Gaano ka sure na ako mauuna, di ba? Kasi nga, yun yung biggest, realization ko. So, itong mga tao na to, Caucasian, nabubuhay pala sila ng 90 tsaka 100 plus. Sabi ko, ibig sabihin, kahit pala mag-girlfriend ka ng bata dyan, wala rin assurance na talagang ako yung mauuna dahil matanda ako, di ba? So, yun yung sinasabi natin, nasa equal playing field talaga tayo lahat, di ba? Although advantage yung kabataan kasi nga, di ba, may maraming energy dahil nga bata pa sila, pero yung unpredictability ng life is unpredictable talaga, hindi mo masasabi talaga eh. Kaya nga 'di ba sinasabi nila, mahirap magsalita ng patapos, 'di ba? Kasi hindi mo alam talaga mangyayari. Ang makokontrol mo lang talaga yung now. Actually, pinasok ko yan sa libro ko sa panghuling-huli. Bago yung final integration, The Art of Living the Now. Hangang-hanga pa rin talaga ako sa Power Within na book na yun. Kaya lagi kong, hindi ako nag-hard sell. Wala rin akong pakialam kung bilhin nyo or hindi. Nakaka-proud lang talaga siya kasi parang, as in yung book na yun talaga, na parang, alam mo yung mga teachings doon, parang sakop lahat kung anong gusto mo, relasyon, finances,
or kung ano pang gusto mo, sakop talaga siya lahat. Tsaka parang konektado lahat. Law of attraction, assumption, quantum leap, tsaka yung the art of enjoying the now. Yun. Pero ikaw, dala mo pa rin ang resulta ng mga desisyong ginawa mo o hindi mo ginawa. Actually, nung 20 ako, naranasan ko rin yung mga magpa-party-party na ganyan. Ginawa ko talaga kasi alam ko na para malaman ko yung success, kailangan ko pagdaanan din yung mga ganyan. Yung parang naging black sheep, di ba? Hindi rin ako nagsisi sa totoo eh. Di ba yung iba, meron din mga bata na nagpayaman muna, na 20 sila. Hindi nila napagdaanan yung ganun. Kaso, ang labanan kasi dito is yung present lang talaga yung mahalaga eh. Ayoko kasi mag-regret eh, kaya trinay ko talaga halos lahat. Parang ganun. Hindi ko priority masyado yung money. Kasi alam ko yung pera, hindi mo siya dadalhin talaga eh. Pero, i-prioritize mo pa rin yung pera na basta may extra ka talaga at magkakapassive ka. Which is ginagawa ko rin talaga yun nung panahon na yun. Pero ikaw, kaya huwag mong isuko ang pangarap mo para sa pansamantalang opinyon ng ibang tao. Oo, kung may mga pangarap ka dyan. Kasi mostly ng mga tao, kahit pa sumuporta sila, hindi ka rin nakaka-sure kung hanggang kaduluduluhan ba susuporta sila, di ba? Bihira ka makakita ng tao na gano'n, na yung, kuwari, 20s kayo, nagkatagpo, naging business partners mo siya, or kahit 30s, di ba? As in, nagsama kayo hanggang kaduluduluhan, di ba? Hanggang death. Actually, kahit ngayon ka-partner mo, wife mo, or husband mo, bihira talaga makakita ng ganun, yung parang kasama mo talaga hanggang kaduluduluhan. Kaya nga proponent ako ng self-focus at pagmamahal ng sarili kasi nga, isa rin yan sa realization ko eh, na shit, hindi mo rin pala talaga sure na makakasama mo yung asawa at anak mo or yung parents mo, kapatid mo, ng kaduluduluhan talaga. Kaya sinishare ko dati na magparami ka na ng pera para at least yung pera mo, pambabayad mo na lang sa nurse doon sa hospital. Matutulungan ka pa, di ba? Kasi ang end up natin, either mamatay ka sa bahay mo or sa hospital, di ba? Isipin mong ganun, di ba? So, might as well mag-self-improve na lang talaga tsaka pumera. Huwag mong ikulong ang potential mo sa takot na mahusgahan. Yes, kahit mahusgahan ka nila, wala talaga silang pakialam sa'yo. Actually, makakabagal pa sila kung pinatulan mo pa yung panghusga nila eh. Dapat wala ka talagang pakialam, maging makapal mukha mo. Actually, hindi magiging makapal mukha mo pag hindi mo pa rin talaga minamahal sarili mo. Ibig sabihin, integration yan eh. Mahalin mo yung good side at bad side mo. Kasi nga, magiging uncontrollable ka niyan kasi kilala mo yung sarili mo eh. Walang kinalaman talaga yung pabor man or hindi pabor na judgment nila. Kesyo sumuporta sila or hindi sumuporta, aral lang naman yung mga tao na yan. Lahat pa rin ay ikaw, pabalik pa rin talaga sa'yo. Dahil sa huli, hindi ang opinion nila ang magdidikta ng kalidad ng buhay mo. Ikaw ang gagawan yon. Ang responsibilidad sa buhay mo ay nasa iyo. Actually, hindi lahat talaga ng tao, may sarili lang talaga silang responsibility sa sarili nila. Ma-F up ka man dyan, kasalanan mo, di ba? Sumaya ka dyan, kasalanan mo. Malungkot ka dyan, ma-depress ka, kasalanan mo pa rin. Lagi ko pinaniniwalaan yan at sabi rin ng Buddhism, ang cause talaga ng suffering is ignorance. Kahit nga yung pain eh, ma-override yan ng info ko. Kuwari, yung katawan ng tao is destined talaga siya na magkasakit at magkaroon ng mga problema kasi nga dahil sa limitasyon ng katawan. So, kung na-realize mo yan, medyo mababawasan yung pain ng body mo. Kasi expected na, di ba? Info talaga yung nagpapalaya sa iyo, yung wisdom talaga eh. Kasi pag ignorante ka, bigla kang nagkasakit dahil sa mga kagagawan mo rin, di ba? Kumain ka ng mga processed food. Bigla kang magugulat, di ba? Anong nangyari sa iyo?
Kaya nga, yan sinabi ng Buddhism, di ba? Root cause ng suffering talaga, ignorance eh. Actually, hindi ka rin makaka-quantum leap. Yung mga sinishare ng mga manifestation tsaka quantum leap kung walang internal change, di ba? Kasi hindi mo mababago talaga yung mga habits mo na mali kung hindi mo siya na-realize na mali, di ba? Sa duality kasi, both yan dapat malaman mo, yung good side at bad side. Ikaw ang gagawa nyo. Ang responsibilidad sa buhay mo na nasa iyo ay hindi sa mga taong nakatingin lamang mula sa gilid. Minsan, naano ko pa rin yan parang naiilang din ako pag may mga taong tumitingin. Pero, sa utak mo lang din pala yun. Tumitingin sila dahil kakaiba ka lang siguro kumilos or na-curious lang sila. Or napatingin lang talaga dahil sa forma mo or sa looks mo, di ba? Pero, ganun pa man, wala talaga silang pakialam sa'yo. Babalik na uli sila sa utak nila at sa survival program ng katawan. Yan ang biggest realization talaga yung survival program ng katawan talaga Actually, dyan lang din talaga umiikot lahat survival lang Kahit nga itong mga ginagawa natin dun din siya Kung maiisipan mo siya talaga, dito lang din talaga iikot lahat So, paano? Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Huwag ka na mag-overthink sa mga judgment ng ibang tao. Unahin mo ang sarili mo at mag-focus ka sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo at i-pursue mo yung goals mo dahil hindi naman sila magpupursue ng goals mo. So, paano? Kung gusto mo ng ganitong video, mag-follow ka lang. Peace.